Respi Show in Aresto! Ito si Attorney Harold Respi Show and this is the Respi Show! Na hindi nga mahahak. Oy, bakit nyo siya pinatulan? Ba't natin siya kinasuhan? Hindi ba parang karapatan? Ang ginigit kasi niya, karapatan ko rin naman na magsabi at mag-warn. Pilit Teros. mo kasing ibinebenta ng maganda, eh hindi naman yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, tagapagsalita. Ibig sabihin ko, ano lang ang sasabihin, yun lang ang bukang bibig mo, parot ka lang dyan. Pag ikaw ay nagkamali, pagkakamali din ng Pangulo yun. Eh so ano Agoy. ginagawa niya? Taklesa siya, vlogger siya. Parang ginagawa niya, parang vlogger. Hindi ganun. Magpaka-professional dapat siya. Hindi ganun na, kala niya sa ginagawa niyang tira ng tira siya doon sa mga Duterte. Parang vlog lang, no? nakakaganda sa administrasyon. Hindi. Kasi lalong nagagalit ang sambayan ng Pilipinas. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Kamusta mga kayon? Siyempre, welcome back dito lang sa Joe Malone TV para sa programa natin na Issue ng Bayan. Ating pag-usapan, today is March 5. Uy, ang bilis, grabe, kahapon lang March 4. Ngayon, March 5 na. Malamang yan bukas, March 6 na yan. Kaya naman, magandang umaga, hapon o gabi sa inyo lahat, ha? Maraming salamat sa lahat ng mga viewers natin abroad. May mga laging nakikinig, yung mga laging tumututok, laging pinipili yung channel natin in terms of usaping issue ng bayan, di ba? Maraming salamat sa inyo, lalo-lalo na yung mga viewers natin abroad. Pati dito sa Pilipinas, ha? Yung mga masugid natin dito sa Pilipinas. Attendance check muna tayo dyan, mga kayon. Paki-comment dyan sa baba kung saan yung exact area nyo. If you're watching from Sweden, Illinois, Cebu, Bulacan, Cavite, Pangasinan, Hong Kong, Singapore, Japan, ang dami dyan. Gusto ko malaman kung saan na inaabot yung video. Kasi nakakatawa sa part namin, mga content creator, na yung video namin, kung saan lupalop na inaabot, no? Kahit na hindi ko pa napupuntahan yan. Unti pa lang napupuntahan ko, Sa ibang bansa, napuntahan ko pa lang Singapore. Tapos sa Pilipinas naman, hindi ako masyadong nakakapunta sa iba. La Union, hindi ko pa napupuntahan. At least, I'm proud to say na yung vlog natin ay napapanood na dyan sa kasulok-sulukan ng Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa, di ba? Aba, matindi! Maganda sa pakiramdam namin yun, okay? Paki-double check naman kung nakasubscribe kayo. Kung hindi naman, pwede naman kayong mag-subscribe at i-click nyo na rin yung notification bell sa tabi ng subscribe icon. Tapos pag-click ng bell icon, click mo yung all. Yan, click mo yung all. Para lahat ng notification natin, nanonotify ka, di ba? Dahil mayroong mga iilan na nagko-comment, bakit ngayon lang daw ako nag-upload, bakit nasaan daw ako, araw-araw naman ako nag-upload. Yun pala, nakasubscribe lang siya pero hindi nakaklik yung bell icon. So yun ang yun ang purpose nun. Paki-double check tapos isang like doon sa mga videos natin, like and share. Masaya na po ang inyong lingkod dyan, di ba? Panoorin natin to dahil mahaba-haba itong mga kinuano natin. Kinompile natin ng mga video galing sa na kumakalat na mga issue. Etong si attorney naman yung nagsambit ng sa Comelec yung automatic counting machine. Tinira niya ngayon, yun nga lang kinasuhan siya at naaresto rin pero nakawala na. Dito yan sa video natin. Naging sumbungan din to ng mga tiwaling politiko o yung mga issue, naging sumbungan din siya. Tapos, syempre, si nanay na tila ba katapat ni Attorney Claire. Dumadami na yung basher ni Attorney Claire. SMNI, syempre, yung Banateros andyan dyan din. Hindi mo wala ang Banateros sa mga content natin dahil isa to sa mga magagaling at magagandang resources dahil matapang, walang kinikilingan na media na sumasambulat at tumutugis din. Kumbaga, humaharap din at bumaboses sa mga issue na kinakaharap natin ng Pilipinas. Di ba? Shoutout sa inyo lahat. Magandang umaga at Joe Malone TV po ang inyong lingkod. Sana makapag-subscribe kayo at i-like at share nyo din yung mga video natin. Let's go! Automated counting machines pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng Comelec dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio. Harold at kinasuhan Respicio. ako ng Comelec. At ipapadisbar din daw nila ako. At tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila
ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong Binura na kasi yun eh. O dahil medyo nagtrending actually, naging controversial. Ito yung nakasuhan nga, tapos pinadown pa nila yung sa Facebook yung content. Ano nga eh, pagka mga ordinaryong mamamayan na nag-report, medyo walang bearing yun. Di ba? Walang bearing. Pero pagka yung mga ahensya ng gobyerno, kasi pinaparehistro itong parang meron ako nabalitaan na yung mga Facebook page, pinaparehistro, parang gano'n. Nasa gano'n maging legit ba? Di ba? Maging legit. Kasi ang daming gumagawa. Kahit sino pwedeng gumawa ng Facebook account. Kahit sino pwedeng gumawa ng Facebook page. Pero syempre, hindi lahat makakapag-register. Kasi meron kang pinafile na kailangan na document eh. araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Yan. Alright. Ako Since nawala bilang na, abogado, yan na ay nga. isa rin akong IT expert. Kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, Comelec, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ayan, ba para ang mas maintindihan proseso natin. ng pagboboto gamit ang automated counting machine? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Ooh. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yun, hindi mo nakikita. Nakaw! Walang nakakakita. Paano pala yun? At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos, yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina, bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at Ganun pala madadaya yun. yung resulta ng election. Agoy! Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Pinapura Harold na yan, Respicio, pinapura. bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi ang basic principle ng information systems security is basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually,
meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yon kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko Actually, doon sa video na iyon. Actually, no? Ako random ano lang to, random na thoughts, reaction lang. Actually, kahit gusto, kung gugustuhin, may paraan naman talaga eh, di ba? Alam naman natin yan, di ba? Kung gugustuhin, may paraan. Pagka ayaw, may dahilan. Pero kung gugustuhin talaga, magagawa at magagawa talaga yun. Panoorin naman natin itong interview dito kay Comelec, doon, related din to kay Harold, kay Attorney Harold. Confident na hindi nga mahahak. Oy, bakit niyo siya pinatulan? Ba't natin siya kinasuhan? Hindi ba parang karapatan? Ang ginigit kasi niya, karapatan ko rin naman na magsabi at mag-warn sa ating mamamayan na posibleng mahak. Yan. Because this involves parang it's a national issue. Correct. So, bakit kailangan siyang kasuhan at busalan ang kanyang bibig kung meron naman talagang katotohanan o posibilidad na mahak ang inyong mga makina, Chairman? Tama po naman din siya sa bagay na yan. Pero una po, integrated po kasi ng halalan natin na nakataya dito. Number 2, mabuti po sana kung tama yung mga sinasabi niya. Lahat na po ng mga IT experts, kasama na rin po yung mga citizens arm natin nagsasabi, hindi naman po yun ang nakalagay sa guidelines natin, sa rules natin, at doon sa ating ipapatupad ng sa araw na eleksyon. So, ibig sabihin po, okay lang po sana kung ang ginamit na mismo yung makina natin. Hindi naman po yung makina natin ang ginamit doon sa kanyang demo. Number 2, okay lang po sana kung sinunod niya mismo yung nasa guidelines na sinasabi po natin. Ibig sabihin, doon lang po tayo sa makatotohanan. Hindi po ba nilalabanan nga natin na Sir Alvin Mang Doris, ang fake news, Yan ang na naman, misinformation fake at news na disinformation. naman. Sasamahan po namin siya dyan kahit na kaming dalawa pa ang naandyan habang dinedemo ang machine kung yung pong totoo lang. Pero kung sasabihin po yung mga kataliwas doon sa katotohanan, hindi po ba fake news yun or disinformation and misinformation? Kahit nga po tayong ordinaryong mamamayan kapag kami mali sinabi sa atin, hindi totoo o kaya parang pinaparatangan tayo o kaya parang may inaakusa sa atin, hindi po ba libel nga po yan na pwedeng maikaso? So meron pong batas at yung po yung sinunod namin, yung proseso naman. Hindi po kami onion skin o yung napakanipis naman ang aming pong masyadong manipis ang aming mga balat. Pero ang katotohanan po, okay lang natirahin kami ang Comelec, opisyal ng Comelec. Wag lang po yung ating pong integridad ng halalan. Okay. Yan na, ang paliwanag na galing sa Comelec. Tapos, ito naman ulit si Attorney Harold na naaresto na nga. May meron siyang video sa YouTube na naaresto na nga siya. Ayan. Respi Show! Inaresto! Ito si Attorney Harold Respi Show, and this is the Respi Show! Noong Thursday, February 6, inaresto ako ng mga pulis ng Reyna Mercedes sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ng Regional Trial Court ng Isabela. Kung maalala ninyo, ako ay kinasuhan ni Malu Saguban at ni Francis Saguban ng cyber libel, total 2 counts. Pinasa nila sa prosecutor's office. Malamang panalo sila sa prosecutor's office kaya dinala nila yung case sa trial court. At sinabi ng judge, well, mukha namang dapat iharap si Harold Respicio dito for trial, kaya nag-issue sila ng warrant of arrest para arestuhin ako. Kaya nung Thursday, inaresto ako ng pulis ng Reyna Mercedes, binuk ako sa presinto, binuk ako sa court, binuk ako sa provincial jail, at sa awa ng Diyos, naka-bail naman ako at layan na ako ulit. Well, talagang ganyan. Pero pinasalamatan niya lahat ng mga umaresto sa kanya, sa yung mga pulis, yung mga warden, dahil maayos naman daw yung pagkuha sa kanya o yung pag-aresto sa kanya. Hindi na natin sinama dito kasi masyado mahaba. Congratulations din siguro kay Malu and Francis sa kanilang panalo at this stage ng laban. So, dapat lang. Well, okay. Well-deserved yung celebration. I think nung nabook ako sa presinto dito sa Reyna Mercedes, dumaan si Francis at bumisina daw siya. And parang nag-celebrate siya. Well, well-deserved yun, no? Bigay natin yung palakpak sa kanya dahil ang ganda ng panalo na yon. Ibigay natin yung panalo sa kanila dahil pinaghirapan rin naman nila tong strategy na to. But as for me, syempre, tuloy ang laban. Yeah, buddy. Alright, na malaki ang tiwala ko sa hustisya natin dito sa ating probinsya. Isasaalang-alang ko sa kamay ng ating husgado ang prosesong ito at nagtitiwala ako na sa huli ay mananalo ang katotohanan at ang siyang tama. Yeah, buddy! Alright. At gusto ko rin magpasalamat syempre sa taong bayan ng Reyna Mercedes dahil sa pribilehiyo na binigay nyo sa akin na ginawa nyo akong sumbungan ng bayan.
At ako tuloy ang nagre-report ng lahat ng reklamo ninyo sa mga nakaupong politiko sa ating bayan. At dahil doon, ay nakakasuhan tuloy ako. Well, nagpapasalamat ako sa inyo sa binigay niyong pribilehiyong iyon. At nakikita niyo akong instrument para iangat ang inyong kalagayan dito sa ating bayan. At ako'y nagpapasalamat sa inyo sa patuloy ninyong pagsuporta sa akin at papush nyo sa akin na gawin ang lahat ng bagay na ito. Isabela pala yun, Isabela. Ito naman, panoorin natin, Banateros. Pilit mo kasing ibinebenta ng maganda, hindi naman yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, tagapagsalita. Ibig sabihin, kung ano lang ang sasabihin, yun lang ang bukang bibig mo, parot ka lang dyan. Oo, kung anong posisyon ng Malacanang, yun ka lang. O pagka tinanong ka, anong opinion mo? Wala po akong opinion. Ang trabaho ko po ay sabihin lamang kung ano yung sinasabi ng Malacanang. Pero may ganito siya lagi. Pero ako, bilang isang abogado, pero ako nagmamarunong. hindi ka naman sinuweldoan ng buwis ng Basag taong bayan para magbigay ng personal na opinion mo dyan. Dapat presidente. matuto siyang ihiwalay, yung sarili niya tsaka yung trabaho niya. Masyadong self-centered, Barat Bay. Ayun naman pala yan ang mahirap Kapag ka tinanong, tapos hindi alam yung sagot, mas mabuti, kumpirmahin. Pwede naman pala yung ganun O kita mo kanina, huling-huli kayo sa akto. Si John Vic Rebulla pa mismo ang nagkumpirma ng kapalpakan. Pero Kaya yun, nakakaya yun. Hindi, kwento mo nga. Ano ba? Bakit Hindi, ikaw ganun? magkwento. Ano nangyari doon? Hindi, kasi ganito, may nakidnap. Di Chinese. Na-rescue. Aba, nagmagaling. Sabi ni Remulla, yung SILG, sabi niya, may operation ginawa ang anti-kidnapping ng PNP, kaya na-rescue. Kala mo, galing. Yung pala, kalaunan, hindi pala ang nag-rescue PNP. Hindi na binanggit kung sino yon, pero hindi pala yon. Okay? So doon pala, makikita mo, sino nagpakalat ng fake news? Galing mismo sa kanila. Kanila mismo. Bakit di sinita ni Claire? Kukumpirmahin daw muna. Kalinaw-linaw naman. Ba't hindi ka magbigay ng opinion mo ngayon? Hilig mo namang magbigay ng unsolicited opinion Kaya tuloy tama yung sinasabi ni Roque. Ano sabi ni Roque? Ano sabi ni Roque? Sabi ni Roque na para kang sales person o sales lady ng salesman. administrasyon. Bakit? Pilit mo kasing ibinebenta ng maganda. Hindi naman yan ang trabaho mo. Ang trabaho mo, tagapagsalita. Ibig sabihin, kung ano lang ang sasabihin, yun lang ang bukang bibig mo, parot ka lang dyan. Oo, kung anong posisyon ng Malacanang, yun ka lang. O pagka tinanong ka, anong opinion mo? Wala po akong opinion. Ang trabaho ko po ay sabihin lamang kung ano yung sinasabi ng Malacanang. Pero may ganito siya lagi. Pero ako, bilang isang abogado, pero ako nagmamarunong. Kaya kailangan ko sabihin to para umangat ang talent fee. May pa ganun-ganun Wag ganon. Wag ganon. Hindi naman kailangan ng opinion mo. Isa pa, binabayaran ka ng buwis ng taong bayan para maghatid ng mga magagandang balita mula sa gobyerno. Ginagawa nyo. Tama yung sinabi nito isa. Jolly. Andali, ito muna. Parang kay pastor lang. Nahuli daw sa loob ng kay OJC. Sumuko nga Galing nga sa labas sa ISAP nga Tapos ano pinalabas ng PNP? Nahuli daw. Di ba? Fake news. 16 days na kayo. 16 days sila nandoon. Paano mo nakaikot-ikot yun doon? Tsaka alam nila yun. Dahil tinawagan sila ng ISAP noon. Tsaka yun pa, isang fake news. Na dyan daw, meron daw mga biktima pa daw ng human trafficking dyan sa loob. Mantakin mo, 16 days silang nandoon, nakahiga lang sila sa mga damuhan. Ni isa, walang lumapit sa kanila para magsumbong na, oy, I'm being held against my will. Wala namang ganun. So fake news na naman yan. Ang matindi dito, Boss Dada, wala nang lumapit sa kanila ng human trafficking. Meron pa silang ni-rescue. Naalala niyo yun? Ni-rescue nila yung bata. Tapos na-interview natin, yung bata bumalik kinabukasan. Hindi, nanay. Nanay, pero yung bata bumalik din. Hindi, yung nanay lang. Balay nanay siya, yung sinundo siya ng anak niya kasi nag-aalala sa kalagayan ng nanay niya. Tapos bumalik din. Bumalik din, kinamagaan. Isipin mo, kaya nga sinasabi natin, meron ba yung nire-rescue babalik? Di ba? Nakakita na ba kayo ng nire tapos balik-balik? Doon pa lang fake news Ang daming fake news. Kaya no wonder, si Attorney Claire, yung vlog niya pala is para lang, kasi may banat siya kay Gadon na parang, bakit si Gadon?
Yung pala, ito pa siguro gusto niyang siya ang maposisyon. Yun, magandang punto Siya yan. yun ang maposisyon kasi... Kaya pala binabanatan niya si Gadon noon. Dati, bakit si Gadon? Oo. Ang dami-dami ng ito yung kanyang sinabi bakit kailangan ng ni Bongbong Marcos ng napakadaming advisor? May Yusek pa siya, may Asek pa siya. Asek, kung ano-ano. Hindi ba pag madami kang advisor, ibig sabihin mahina ang utak mo? Hoy, Bongbong Marcos, may hina utak mo! Yun ang pagkakasabi mahina ang utak. Oh. Yung pala, Hindi kami nagsabi nun yung bata mo. Fake news din niya si si Larry Gadon. Ang sabi niya kay Larry Gadon, kaya siguro yan ang posisyon na binigay sa kanya para makaikot siya sa mga laylayan. O di nakakapangampanya na siya ngayon pa lang, makakatulong pag kandidato niya sa posisyon. Ay hindi ko mandidato. so yung vlog niya hindi para sa taong bayan. Agoy! Kasi baka Kasi bakit dati binabanata mo ngayon? Sip-sip ka diyan. Butata si Atty. Claire dito sa Banateros. Mas lalong butata ito dito kay nanay. Ito malupit. Galing ito kay Tropang Bisaya. Tropa din natin to. Nakikita din natin to at nakakasama din natin minsan sa Dolomite noon. Noong nagbablog tayo sa Dolomite. Pero ngayon, nando dito na sila. Nakahiwalay na. Kanya-kanya na sila dyan. Yung mga vlogger sa Dolomite, nagkanya-kanya na. Pero bumabalik pa rin sila sa Dolomite. Makakakilala din natin yan na minsan din nakasama natin din yan sa Maynila. Dahil ang inyong lingkod, lamang din ako ng kalsada bago ako mapunta rito sa studio natin. Kaya alam natin yung mga taong to, kilala natin at nakakasama rin natin sa larangan ng pagbablog. Ito, na-interview niya si nanay. Ito ang katapat ni Atty. Claire Castro pagdating sa mga bungangaan at sa mga sari-sariling opinion. Panoorin natin. Lagi nila siya bumabanat kung sa mga Duterte, parang siya na din ang bumabanat doon, si PBBM, at ibinabagsak lalo niya ang sarili niya. Ano yan kasi lahat ng nakapaligid sa kanya, lahat ng mga empleyado at nakapaligid kay BBM yan, once na nagsalita yan, statement na yan. At yes, tagapagsalita. At yan, batas na din yan. So pag ikaw ay nagkamali, pagkakamali din ng Pangulo yun. So ano ginagawa niya? Taklesa siya, vlogger siya. Parang ginagawa niya, parang vlogger. Hindi ganun. Magpaka-professional dapat siya. Hindi ganun na, kala niya sa ginagawa niyang tira siya doon sa mga Duterte. Parang vlog lang, no? Sa administrasyon. Hindi. Kasi lalong nagagalit ang sambayan ng Pilipino kasi wala na sa hulog ang pinagsasabi niya. Manang-mana talaga sa puon niya, di ba? Parang vlog lang din Kung ano yung puon niya, yun din ang mga sanga niya. Utos At saka alam nyo ba, iisa ang laman ng utak at may kumpas, iisa ang salitaan nila. Tingnan nyo, walang ginawa sila, di ba? Kundi, tuwing meron silang mga event, sasabihin nila, China. Walang inibayan, walang pinag-ibayan. Doon sa pumapasok sa mga live, walang ginawa din yung mga trolls na yan, kundi China. So, ibig sabihin, iisa lang nag-uutos sa kanila at iisa ang kumpas na etong gagawin natin, ganito lagi atake natin, na kahit hindi totoo. Alam namin yan kasi siyempre nagla-live kami, alam namin yung kalakaran sa live. Tingnan mo naman si BBM, di ba? Walang ginawa, China. Sabi ko, isa ang kumpas talaga. Kung ano yung sinasabi ng mga loyalistang MPA na estupido sa live, yun din ang sinasabi ng poon nila. Kaya the same feather flock together. Isa lang Yan galing yun. Sa tingin mo kaya, ano kayang dahilan bakit si Atty. Claire yung kinuha ni BBM? Yan. Kaya siguro siya ang kinuha niya. Alam na natin yan, di ba? Is the price is right. Totoo naman yan. At hindi pwedeng ipagkasinungalingan yung ganyan na bakit ka papayag sa ganun? Na dati naman binabati ko sa yan dati. Ni Atty. Claire, binabati ko dyan si BBM dati. Ngayon, ang nangyari, ganito yan. Bumaliktad Nakuha ng administrasyon ang kiliti nito, ng Atty. Claire na to. Kaya natin yan, tingnan natin. Di ba, nakuha nga niyang ganon. Kaya tingnan mo, yung salitaan niya, salitaan na vlogger. Di ba? Hindi attorney. Ang dami pang humahanga doon. Sino nga hanga doon? Kahit ako hindi ako hahanga doon, no? Kasi kung anong statement niya, nagkamali siya, pagkakamali din ang puon niya yan. Ano yan? Batas yan at saka ano yan? Magaling to si ate, memorandum yan ng isang Pangulo. Once na ikay nagkamali, sa iyong sinasabi, pagkakamali din ng Pangulo yan. Ganun lang yun. Kaya ikaw, Atty. Claire, mag-ayos-ayos ka na sasabihin mo. Walang natutuwa sa ginagawa mo. Ang natutuwa lang sa'yo, yung mga nakapaligid sa'yo, na akala nyo, tama kayo. Dahil kayo, nabubusala ng pera. Boom! Yun. Di ba?
Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, pagbigyan daw, baka kasi nabibigyan. Kasi first round. Virgin. Reaction mo mang doon. Ano ba? Dalaga ba si Si Atty. Claire? Ayun. Kasi kung dalaga siya, ay talaga mabibigla doon. Mabibigin talaga yun. Pero kung hindi pa siya kung hindi na siya dalaga, ay yun talaga may mga hidden agenda. Alam na natin. Hayden. Dala na. Oh. If the price is right yun, oo. Ano sabi mo dun sa dumaraan sa sa mga busway natin doon sa EDSA? Oo, yung sinabi na may closed door meeting daw. Oo, ayun dumaan. Di ba, hindi naman nila inamin ngayon? Hindi pa naman inaamin sila hanggang ngayon na kung sino yun eh. Basta ang sabi, nasa gobyerno. So, hindi dapat nila ginagawa yun. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw yung lingkod ng bayan. Paano ka susundin ng mga sambayan ng Pilipino kung ikaw mismo ay lumalabag sa batas? Kaya nga ikaw yung lingkod ng bayan, ikaw magiging isang ehemplo. Pero ang ginawa nyo, dumaan kayo sa bus lane at ang katwiran nyo, may mga meeting, closed door meeting at saka government official pero hindi sinasabi. Pero dapat sabihin nyo yan. Wala talagang doon yung makikita talaga na ang gobyerno natin ay wala talagang walang pangil. Kasi ultimong mga nasasakupan niya at saka yung mga kanyang mga empleyado mismo yung lumalabag. So okay lang sa Pangulo yun. So hindi maganda yun. So ano pang hinihintay natin? Ngayong May 2025, isa lang ang atin. Kailangan tayo Pilipinas, Duterte pa rin, di ba? Oo. So, anong reaction mo doon na hindi rin pwede i-reveal yung kanilang mga pangalan? Masasabi mo? Hindi pwede. Kasi kaya nga lingkod kayo ng bayan eh. So maging tapat kayo. Hindi nyo pwede hindi i-reveal kung sino yung mga opisyalis na nasa government na dumaan doon sa busway na yon. Hindi pwede. Kasi paano kayo pagtitiwalaan ng sambayan ng Pilipino kung doon pa lang hindi kayo magtatapat, di ba? Tsaka lingkod kayo ng bayan, isa lang yan. Maglingkod kayo dahil ang pinapasahod sa inyo, tax ng sambayan ng Pilipino. Kahit kayong mga loyalistang MP na estupido, kayo nagbabayad din doon. Pero anong ginagawa nyo? Binabayaan nyo. Kinukonsinti May point nyo. to si ate, isa rin kayo eh. Isa rin kayo. At saka tandaan nyo mga kaibigan ko ha. Ang naglalaban sa may election 2024 Midterm. ay 25 para sa senatorial ball ay 3 faction. Baka akala nyo 2 lang yan. Hindi, 3 yan. Ang isang faksyon ay yung makakaliwang grupo na nagsama-sama ang Pinklawan, at saka yung Yellow, Dilawan. at saka makakaliwang grupo. Yan, 3 yan sila. Kaya akala nyo, tatahimik lang. Hindi. Kaya huwag kayong kampante. Baka yung mga yan, marami ng mga agenda yan. Hindi natin alam, marami na sila na-agitate ng mga sambayan ng Pilipino na pwedeng makuha nila at makaboto sa kanila. 3 faksyon yan. Kaya huwag nyong kakalimutan yan. Akala nyo 2 lang, hindi. Yung makakaliwang grupo, tandaan yun, huwag nyong iboboto talaga kasi kawawa. Hindi nyo napansin? Ang nagko-question ngayon at nagiging isang nagtatanong sa Congress, yung mga kaliwang grupo, binigyan ng opportunity. Anong tawag doon? Na hindi nila alam, sinasakmal din sila, ginagamit lang din sila ng makakaliwang grupo. Yan ang totoo. Bayan, gising ha. Di ba, nagrarally sila, magkakasama sila, di ba, rally. Team BBM at saka makakaliwang grupo, Yellow, Pinklawan, magkakasama. Pero tingnan nyo ngayon, hindi naman sila magkakasama sa campaign. Magkaiba sila ng paksyon. 2 paksyon yan, PBBM at saka makakaliwang grupo yan. Ngayon, ginagamit lang si PBBM na makakaliwang grupo para makapasok dito. Ano pa nga ang ginawa nila? Nakapasok na nga binabayaan na nga O, di ba? Nag-aari-arian pa nga kamo. Kaya tayo mga kababayan ko, huwag kayong isang araw ay magigising na lang kayo, ang namumuno sa atin ay ang mga kakaliwang grupo. Yan, huwag kayong magsisisi. Kaya ako, paalala lang yan ha, na huwag talaga nyong iboboto ang makakaliwang grupo. At alam nyo naman yan, kahit hindi nyo sabihin yan, kahit di natin isa-isahin yan, basta tayo straight tayo sa Team Duterte. Yan. Ang galing nito ni ate. May point naman yung sinasabi ni ate. Ako lagi ko sinasabi mga kayo na, marahil nga yung sa PDP laban, itong siyam na to, marahil yung iba rito hindi nyo gusto. May ilan lang kayong ibang gusto dito. Sigurado yan, dahil marami ako nababasa, marami nagko-comment eh. Pero ang point ko dito kasi, kahit naman ako hindi lahat to gusto ko. Pero
Ang point ko kasi, wag natin palusubin sa gera na 1, 2 o 3 lang. Palusubin natin siyam. Magkaka-teammates yan eh. 'Di ba? Ang pangit naman kung lulusob sa gera, 2, 3 dahil 3 lang yung gusto natin. Tapos ang kalaban nila 1 dosena. 'Di ba? Wag ganun ang thinking. Pinagkatiwala ni Tatay Digong itong siyam na to. Pagkatiwalaan din natin, 'di ba? Siyam na to, palusubin natin. Itong siyam, sigurado kayang-kaya nitong sagupain yung mga taliwas o pwede magpasa ng mga batas na magaganda, 'di ba? Naiintindihan ko naman na meron kayong iba hindi rin gusto rito, hindi gusto sa 1, sa 2, may naririnig ako diyan, may nagko-komento diyan, nagbabasa kasi ako ng mga comment niyo eh. Pero kung I'm sure naman siguro may tiwala kay Tatay Digong, 'di ba? Kung ano yung inangat ni Tatay Digong na mga kamay, sana suportahan din natin. Palusubin natin yung siyam, 'di ba? Si Nanay may point. Talagang may point yung sinasabi ni Nanay, 'di ba? Lalong-lalo na kay Atty. Claire Castro. Ito na kasi talaga yung ang very timely kasi yung pagpasok ni Atty. Claire biglang boom, bla 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 bla, bla sagot lahat, 'di ba? Baril kagad. Pero yung sinasabi ni Nanay na minsan na rin binatikos ni Atty. Claire si PBBM. 'Di ba? O ngayon bumalimbing siya, ngayon kakampi niya na. Ang sinasabi pa nito ni Nanay, when the price is right, 'di ba? May ganun pa siyang sinasabi. Hindi naman natin alam 'yan, 'di ba? Pero syempre, hindi natin alam 'yan, totoo naman 'di ba? Hindi naman natin alam kung magkano binabayad kay Atty. Claire Castro, kung meron man. Syempre, empleyado syempre may sahod diyan, 'di ba? Sila na nakakaalam nun. Pero syempre, tayo hindi natin alam 'yon, pero hindi naman tayo pinanganak kahapon, 'di ba? Hindi naman tayo matutulong. Kasi syempre alam natin yung mga ganyang bagay. Ito, si Nanay, ito ang padating sa mga bungangaan, ito ang katapat ni Atty. Claire Castro. Di ba? Kung makapapansin mo, ang daming sinabi ni Atty. Claire, ang dami rin sinasabi ni Nanay. So silang dalawa ngayon sana yung magbubungangaan dahil I'm sure may kasunod pa yan. Hindi naman matatapos dito yan eh. Di ba? May kasunod pa yan dahil tuloy-tuloy naman ang trabaho nila. Siyempre, tayo naman, tuloy-tuloy din sa pag-usap, sa pagboses sa mga ganitong klaseng issue. Kasi ito yung dapat na binibigyan natin ng pansin. Kasi kasama tayo rito eh. Gobyerno tayo eh. Parte tayo ng gobyerno. Nagtatrabaho sila, yung mga public official para sa atin. Gumagawa sila ng batas kasi pinapasahod natin through our income, through our taxes. Tayo ang nagpapasahod sa kanila. Kaya sa May 12, mga kayo na, sana natuto na yung Pinoy. Sana boboto tayo because may tiwala tayo sa kandidato, na background investigation na natin yung tao o yung sino yung ine-endorso ng tao na yon. Huwag yung dahilan na gusto ko siya, wala lang, na napupusuan ko para may gagawin siyang na maganda. Di ba? Huwag sana yun yung basihan natin kung paano tayo pumili ng botante. Sana sa part natin, total, malayo pa naman, April, May, we have 2 months or more na alamin, no? Gawin din natin yung assignment natin. Alamin yung mga kandidato natin. Dami dyan. Pwede mo i-google. Pwede mo i-social media. Kung hindi ka mag-google, ma-social media ka, sige. Pero piliin mo lang yung mga social media na di kalidad. O baka mamaya, kasinungalingan, tapos yun yung ma-absorb mo, di wala rin. We have all the means pagdating sa sa pag-search, no? Gawin natin yung assignment natin, paupuin natin yung talagang alam natin na taong bayan yung priority. Hindi yung kaalyado niya, hindi yung posisyon niya, yung power niya, o yung kapangyarihan, di ba? Paupuin natin kasi alam natin may gagawin to sa bayan. Tayo ang priority, hindi posisyon, hindi pera, hindi yung mga kaalyado niya. Di ba mga kayon? Maraming salamat sa pagtutok at pagtangkilik dito sa channel natin, Joe Malone TV, para pag-usapan yung mga issue na yan. March 5, maraming salamat, issue ng bayan, ating pag-usapan.